Walang puwang ang isang basurang gaya mo sa gabing ito, Feli. Huwag mong dungisan ang sapatos ko ng kahirapan mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Feli. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng kanyang sikmura na 3 araw nang walang laman. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng engrandeng hardin ng hotel, tanging ang anino ng mga naglalakihang puno ang nagtatago sa kanyang anyong gusot at marusing. Sa kabilang dako ng glass wall, nakikita niya si Raka Valderrama, ang lalaking dati ay nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Ngayon, suot ang isang mamahaling tuxedo na marahil ay mas mahal pa sa buong buhay ni Feli. Tinitingnan siya nito na parang isang peste na dapat tapakan. Dahan-dahang napatingin si Feli sa kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa isang lukot na plastik na supot. Sa loob niyon ay ang mga buto ng manok at tira-tirang kanin na kinuha niya mula sa basurahan sa likod ng kusina ng hotel. Ito ang kanyang kayamanan para sa gabing ito. Ito ang pagkaing ihahain niya kay Lito, ang kanilang anak, na kasalukuyang nakahiga sa isang banig sa tondo. Namumutla at hirap na hirap huminga. Habang si Raka ay nagtataas ng baso ng champagne na nagkakahalaga ng libu-libong piso, si Feli ay kailangang makipag-agawan sa mga pusa para lamang sa huling hininga ng pag-asa. Hindi makapagsalita si Feli. Parang may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan at ang bawat pagsubok niyang huminga ay nagdadala ng lasa ng alikabok at luha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Raka na ang batang namamatay sa lagnat ay may parehong mga mata at hugis ng ilong gaya ng sa kanya. Ngunit nang makita niya ang pandidiri sa mga mata ng lalaki, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang malamig na simoy ng gabi sa Maynila ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang naglalaho, nagiging isang anino na hindi na muling makikita ng mundong kinalalagyan ni Raka. Mula sa malaking speaker sa loob ng ballroom, narinig ni Feli ang malakas na palakpakan. Inanunsyo na ang bagong gamot na ilalabas ng kumpanya ni Raka, isang revolusyonaryong antibiotic na magliligtas sa marami. Pero ang presyong binanggit ay parang isang hatol ng kamatayan para sa kanya. 50,000 piso para sa isang kurso ng gamot. 50,000 pisong kailangan ni Lito, pero ang tanging hawak ni Feli ay ang tirang pagkain na galing sa basurahan. Tumalikod si Raka nang walang pag-aalinlangan, bumalik sa liwanag ng piging at sa piling ni Isabela na nakasuot ng makinang na gown. Iniwan niya si Feli sa dilim kasama ang kanyang mga pangarap na matagal nang nabulok. Habang humahakbang palayo si Feli, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang natitirang dangal. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang ina para sa pagkakamaling magmahal ng maling tao? Paano mo ililigtas ang isang buhay kung ang taong may hawak ng susi sa iyong kaligtasan ang siya ring kumitil sa iyong huling pag-asa? Habang tinitingnan ni Feli ang makinang na hotel mula sa malayo, isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mas masakit ba ang mamatay sa gutom o ang mabuhay sa mundong ang ama ng iyong anak ang siya mismong naglalagay ng piring sa iyong mga mata? Ama, huwag mong hayaang sirain ng babaeng yun ng gabi mo, Raka. Alam mo naman ang mga ganyang klase ng tao, susulpot lang kapag nakakaamoy ng pera. Malamig at puno ng tamis na parang lason ang boses ni Isabela habang nakasandal siya sa balikat ni Raka sa loob ng kanilang marangyang sasakyan. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay bumabalot sa buong loob ng kotse. Tila pilit na tinataboy ang anumang amoy ng kahirapan na maaring naiwan ni Feli sa isipan ni Raka. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang kasintahan. Ang kanyang mga kuko na maayos ang pagkakalinis ay tila mga kuko ng agila na dahan-dahang bumaon sa balat ni Raka. Raka, listen to me. Tandaan mo kung sino ang tumayo sa likod mo
Noong muntik nang bumagsak ang Valderrama Pharmaceuticals, ang tatay ko ang nagligtas sa inyo. Utang mo sa amin ang bawat piraso ng telang suot mo ngayon. Tumango lamang si Raka, bagaman may isang bahagi ng kanyang puso na tila kinukurot ng hindi maipaliwanag na pait. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Makati ay mabilis na naglalaho, napapalitan ng mas madidilim at mas masikip na mga kalsada habang papalapit sila sa kinalalagyan ng kanilang kumpanya. Ngunit sa kanyang balintataw, ang mukha ni Feli, ang mukhang dati ay puno ng liwanag, ngunit ngayon ay tila tuyot na lupa, ay ayaw mabura. Samantala, sa isang maliit na barong-barong, sa pusod ng tondo, tila huminto ang mundo para kay Feli. Ang init sa loob ng kanilang bahay ay tila sumasakal. Ang hangin ay amoy kalawang at basang lupa. Maingat niyang inilapag ang supot ng pagkain sa ibabaw ng isang lumang silya na pilay ang isang paa. Lumapit siya sa banig kung saan nakahiga ang maliit na silito. Ang bawat paghinga ng bata ay may kasamang tunog ng tila isang lumang makinang kinakalawang. Hirap na hirap at tila anumang sandali ay titigil. Lito, anak, gising na. May dala si nanay na pagkain. Mahinang bulong ni Feli habang hinahaplos ang noo ng anak. Nagulat siya sa init na dumampi sa kanyang palad. Parang nagbabagang uling ang balat ng bata. Dahan-dahang imulat ni Lito ang kanyang mga mata. Ang mga matang tila salamin ng mga mata ni Raka, ngunit puno ng pagod at sakit. Sinubukan ni Feli na isubo ang isang maliit na bahagi ng manok na maingat niyang hinugasan, ngunit ang bata ay umiling lamang at muling pumikit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lagnat. Dahil sa takot, kinuha ni Feli ang kanyang maliit na pitaka. Binilang niya ang bawat barya, mga baryang pinaghirapan niya sa paglalabada at pagtitinda ng kung ano-ano. Sapat na siguro ito para sa kahit 2 piraso ng antibiotic na kailangan ni Lito. Mabilis siyang lumabas ng bahay, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mga paa, at tumakbo patungo sa botika sa kanto. Aling nena, pabili po. Yung antibiotic para sa baga ni Lito, kahit 2 piraso muna. Hingal na sabi ni Feli habang inilalapag ang mga barya sa counter. Tiningnan siya ng tindera ng may halong awa at pag-aalangan. Naku Feli, kakaubos lang ng stock namin kanina. May dumating na sasakyan dito. Binili lahat ng murang gamot na stock namin. Sabi raw, i-donate sa malayo. Pero nakapagtataka dahil pati yung mga darating na stock para sa susunod na linggo, binayaran na rin nila para hindi na muna ibenta sa iba. Nabitawan ni Feli ang kanyang pitaka. Nagkalat ang mga barya sa sementong daan at ang mahinang ingay nito ay tila sumabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, parang bumalik sa kanyang alaala ang malamig na tinig ni Isabela habang umiihip ang hangin. Unti-unting nabuo sa isip ni Feli ang nakakatakot na posibilidad na may taong gustong sirain ang kanilang buhay. Isang taong may kapangyarihan at impluwensyang kayang kontrolin pati ang kanilang kinabukasan. Hindi ko akalaing ang mukhang iyan ang sisira sa pangarap ng pamilya ko. Nakatitig si Raka sa isang maliit at kupas na litrato na nakatago sa pinakailalim ng kanyang drawer sa opisina. Sa litratong iyon, nakangiti si Feli habang hawak ang isang maliit na cake. Ang selebrasyon nila nang matanggap ito bilang intern sa Valderrama Pharmaceuticals, 7 taon na ang nakalilipas. Ang bawat guhit ng ngiti ni Feli sa larawan ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Raka. Nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho. Ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana ng kanyang penthouse ay tila hinihigop siya pabalik sa nakaraan, sa isang silid na amoy gamot at puno ng tensyon. Tila naririnig pa rin ni Raka ang galit na boses ng kanyang ama at ang mga iyak ni Feli
na humihingi ng tawad. Bagaman, hindi niya maintindihan noon kung para saan. Raka, look at this. Your innocent girlfriend was caught red-handed. Ang boses ni Isabela ay parang isang matalim na huni ng sirena na pumuputol sa katahimikan ng alaala. Ipinakita sa kanya ang mga dokumento ng pekeng gamot na ipinuslit sa bodega at ang perang nakatago sa locker ni Feli. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Sa bawat hagulgol ni Feli noon, sa bawat paghawak nito sa kanyang braso para magpaliwanag, tanging ang pagdududa ang namayani sa puso ni Raka. Bakit mo nagawa ito, Feli? I gave you everything. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko. Ang sigaw na yon ni Raka ay tila nagpaguho sa balikat ni Feli, na noon ay hindi niya alam na nagdadala na pala ng kanyang sariling dugo at laman. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Raka habang hinahaplos ang gilid ng lumang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng sakit na pilit niyang itinago sa loob ng 7 taon. Sa likod ng bawat tagumpay niya bilang CEO, sa likod ng bawat bagong gamot na inilalabas niya, naroon ang anino ni Feli. Isang multo ng nakaraan na hindi siya hinahayaang maging tunay na masaya. Isinara ni Raka ang drawer nang may kasamang bigat sa kanyang puso. Tila pilit na ibinabaon muli ang mga alaala. Ngunit habang tumatayo siya para lisanin ang opisina, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa drawer. Isang mumurahing bracelet na gawa sa tanso, ang kauna-unahang regalo sa kanya ni Feli. Ang tanso ay maitim na, kinakalawang na sa panahon, gaya ng tiwala na matagal nang nawala. Dahan-dahan niyang pinulot ang bracelet, ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang buong braso. Isang nakapangingilabot na hinala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na 7 taon niyang iniwasan. Paano kung ang lahat ng nakita niya noon ay isa lamang masining na pagkakaayos ng mga kasinungalingan? Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo roon si Isabela, ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng paghihinala. Raka, bakit gising ka pa? May itinatago ka ba sa akin? Naramdaman ni Raka ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mabilis niyang itinago ang bracelet sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis habang pilit na nagpapakita ng isang matatag na anyo sa harap ng babaeng naging katuwang niya sa loob ng maraming taon. Hindi tumatanggap ng pulubi ang Valderrama Pharmaceuticals, kaya umalis ka na kung ayaw mong kaladkarin kita palabas. Ang boses ng gwardiya ay kasing talim ng mga bakal na rehas na naghihiwalay kay Feli mula sa kintab at laya ng malaking gusali. Nakatayo si Feli sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang suot na manipis na blusa ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lukot na piraso ng papel, ang reseta para sa kanyang anak. Sa loob ng marangyang lobby, makikita ang mga empleyadong naka-aircon, nagtatawanan, at tila walang pakialam sa mundong nagdidilim sa labas. Ito ang kumpanyang minsan ay naging pangarap ni Feli. Ang lugar kung saan akala niya ay makakatulong siya sa pagliligtas ng buhay. Ngunit ngayon ay naging pader na hindi niya magiba. Naramdaman ni Feli ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat segundo ng pagtayo niya roon ay parang pagbawas sa natitirang oras ni Lito. Ang imahe ng kanyang anak na unti-unting nawawala ng kulay ang nagbigay sa kanya ng lakas na muling sumubok. Kuya, parang awa niyo na. Hindi ako hihingi ng pera. Gusto ko lang makausap si Raka o kahit sino na pwedeng tumulong sa gamot ng anak ko. Mamamatay na po ang anak ko. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos pabulong na
dahil sa hapdi ng kanyang tuyot na lalamunan. Ngunit ang tanging tugon ng gwardiya ay ang pagtulak sa kanya palayo, dahilan upang mapaupo siya sa mainit na semento. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang bango ng mamahaling pabango ang biglang humalo sa alikabok ng kalsada. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang babala. Lumabas mula sa malaking pinto si Isabela. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Huminto siya sa harap ni Feli. Tinitingnan ng babaeng nasa paanan niya na parang isang maduming mantsa sa kanyang perpektong mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang dahan-dahang kinukuha mula sa kanyang Hermes bag ang isang maliit na bote ng antibiotic. Ang mismong gamot na hindi mabili ni Feli. "Oh, Feli, nandito ka na naman." Ang boses ni Isabela ay malambing ngunit puno ng kamandag. Lumingon siya sa mga empleyadong nagsimula nang mag-usisa sa paligid. "Nakikita niyo ba itong babaeng ito? Siya ang dating intern na nagnakaw sa kumpanya natin. At ngayon, may kapal pa ng mukha na bumalik para humingi ng tulong." Ang mga bulong sa paligid ay tila mga bubuyog na sumusugat sa pandinig ni Feli. Ang kanyang dangal ay dahan-dahang dinudurog sa harap ng lahat. Bawat piraso ay tila tinatabunan ng putik. Itinaas ni Isabela ang bote ng gamot. Hinahayaan itong masinagan ng araw para makita ni Feli ang likido sa loob. "Gusto mo ba nito, Feli? Para sa anak mo?" Mabilis na tumango si Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa siya makasagot, ibinaba ni Isabela ang bote malapit sa kanyang paa. "Sige, ibibigay ko sa iyo ang isang buong kurso ng gamot na ito. Pero may isang kondisyon. Luluhod ka rito, sa harap ng lahat, at sasabihin mo nang malakas na isa kang basura at hindi mo deserve na maging ina." Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang hangin sa paligid ay tila naging lason na ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Tiningnan niya ang bote ng gamot. Pagkatapos ay ang mga matang puno ng pangungutya ni Isabela. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit ng kawalang katarungan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang alon na nakahandang lumunod sa kanya. Ano ang mas mahalaga? Ang kanyang huling patak ng dangal o ang huling hininga ng kanyang anak? Habang dahan-dahang ibinababa ni Feli ang kanyang mga tuhod patungo sa mainit na semento, isang tanong ang naglalakbay sa kanyang isipan na tila isang sumpa. May katapusan pa ba ang kalbaryo ng isang pusong tanging hangad lang ay mabuhay ang kanyang mahal sa buhay sa mundong ang awa ay kailangang bayaran ng kahihiyan? Akala ko ba iniwan mo ang lalaking nakabuntis sa'yo dahil nakahanap ka ng mas mayaman? Ang tanong na yon ni Lola Nitang ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Raka. Nakatayo siya sa isang makitid at madilim na eskinita sa tondo, kung saan ang amoy ng kanal at nabulok na basura ay pilit na kumakapit sa kanyang mamahaling polo. Sa harap niya, nakaupo sa isang lumang bangko ang isang matandang babaeng malabo na ang mga mata, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila isang malinaw na salamin na nagpapakita ng katotohanang 7 taon niyang hindi nakita. "Anong sinabi niyo, Lola?" Nanginginig ang boses ni Raka habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. "Ang alam ko, ang alam ng lahat. Umalis si Feli dahil nagnakaw siya at sumama sa ibang lalaki." Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Lola Nitang. Nagnakaw? Ang batang iyon, na kahit isang butil ng kanin ay hindi kukunin kung hindi sa kanya? "Iho, nakita ko si Feli noong panahong malaki na ang tiyan niya. Halos magdildil siya ng asin, maglaba mula umaga hanggang gabi, para lang may maipon para sa panganganak. Wala siyang kasamang lalaki. Ang tanging kasama niya ay ang mga luha niya gabi-gabi
habang tinatawag ang pangalan ng lalaking nang iwan sa kanya sa gitna ng ulan. Naramdaman ni Raka ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kwentong itinanim ni Isabela sa kanyang isipan, ang kwento ng pagtataksil at pagnanakaw, ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng imahe ng isang buntis na Feli na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan at galit. Ang timeline ng pagbubuntis ni Feli ay tumutugma sa huling gabi na magkasama sila bago siya nito iniwan. Naglakad si Raka palayo kay Lola Nitang. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila walang direksyon. Ang bawat dumi sa kalsada, ang bawat batang lansangan na nakatingin sa kanya ay tila mga saksi sa kanyang naging pagkabulag. Huminto siya sa harap ng isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ang loob ng bahay, isang maliit na espasyong puno ng paghihirap, ngunit maayos na pinapanatili. Doon, sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakita niya ang isang maliit na anyo. Isang bata na natutulog. Ang hininga ay mababaw at tila may kasamang huni ng sakit. Dahan-dahang lumapit si Raka. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang masinaga ng isang maliit na ilaw ang mukha ng bata, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Raka. Ang hugis ng noo, ang kapal ng mga kilay, at ang maliit na nunal sa gilid ng tainga. Ang bawat detalye ay tila isang replika ng sarili niyang mga larawan noong siya ay bata pa. Hindi na kailangan ng anumang pagsusuri, hindi na kailangan ng anumang dokumento. Ang dugo na dumadaloy sa mga ugat ng batang yon ay ang mismong dugong dumadaloy sa kanya. Anak ko. Ang bulong na iyon ay halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat ng 7 taon na pangungulila at pagkakamali. Ngunit bago pa siya makahakbang papasok, narinig niya ang boses ni Feli mula sa likuran, pagod at puno ng takot. Raka, anong ginagawa mo rito? Layuan mo ang anak ko. Nilingon ni Raka si Feli. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na balon ng pagsisisi. Ngunit huli na ba ang lahat? Habang nakatitig siya sa bata, nakamukhang kamukha niya, napansin ni Raka ang panginginig ng mga labi nito at ang biglang pagtigil ng mahinang huni ng hininga nito. Kunin mo na itong pera, Feli. Umalis na kayo rito sa lugar na ito. Pumunta kayo sa malayo, kung saan hindi na ako gagambalain ng konsensya ko. Ang boses ni Raka ay parang isang piraso ng yelo na idiniin sa mainit na sugat. Inilapag niya ang isang makapal na sobrang kulay kape sa ibabaw ng malat mushrooms na mesa ni Feli. Ang mga daliri niyang malinis at walang bahid ng dumi ay mabilis na bumitaw sa sobre na tila natatakot na mahawaan ng kahirapan ng paligid. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang bawat hininga ni Raka ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya makapaniwalang ang dugong nanggaling sa kanya ay nabubuhay sa gitna ng ganitong karumihan. Tumingin si Feli sa sobre, pagkatapos ay kay Raka. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang uri ng pagod na mas malalim pa sa dagat. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, hindi para itago, kundi para maramdaman ang bigat nito. Akala mo ba, Raka, ang 7 taon ng gutom, takot, at pangungulila ay mababayaran ng isang bundle ng papel? Akala mo ba ang bawat gabi na umiiyak ang anak ko dahil sa sakit ay may katapat na halaga sa bangko mo? Sa isang mabilis na galaw, isinampal ni Feli ang sobre sa dibdib ni Raka. Ang mga perang papel ay kumalat sa sahig. Ang ilan ay nahulog sa maputik na bahagi ng sahig, ngunit walang sino man sa kanila ang nag-abalang pulutin ito. Hindi ko kailangan ng limos mo, Raka. Ang kailangan ni Lito ay isang ama, hindi isang bilyonaryong naghahanap ng paraan
para makatulog ng mahimbing sa gabi. Umalis ka na rito bago ko makalimutang minsan ay minahal kita. Ngunit bago pa makasagot si Raka, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Ang mahinang huninang paghinga ni Lito na kanina pa nila naririnig ay biglang tumigil. Mabilis na lumingon si Feli sa banig. Ang mga mata ng bata ay dahan-dahang tumirik at ang kanyang maliit na dibdib ay hindi na gumagalaw. Lito! Lito, anak! Ang tili ni Feli ay tila bumasag sa katahimikan ng buong eskinita. Binuhat niya ang bata. Ang katawan nito ay tila isang malambot na manika na wala ng buhay. Naramdaman ni Raka ang isang matinding kaba na hindi niya kailanman naramdaman sa anumang business deal. Ang kanyang mundo ng mga numero at stock market ay gumuho sa harap ng isang batang hindi humihinga. Sa labas, ang langit ay tila nakiramay sa trahedya. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas. Lumilikha ng ingay sa mga bubong na yero na tila mga tambol ng digmaan. Hindi na nag-isip si Feli. Binuhat niya si Lito at lumabas sa gitna ng bagsak ng ulan. Ang putik ay tumalsik sa kanyang binti. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting panlalamig ng katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Feli! Teka! Ang sasakyan ko! Sigaw ni Raka, ngunit tila hindi na siya naririnig ng babae. Nakita ni Raka si Feli na tumatakbo sa gitna ng madilim at bahaing kalsada ng tondo. Yakap-yakap ang bata habang sumisigaw ng tulong sa gitna ng dagundong ng kulog. Doon, sa gitna ng bagyo, nahanap ni Raka ang kanyang sarili na nakatayo sa putikan. Suot ang kanyang libo-libong pisong sapatos habang pinapanood ang kanyang buhay na unti-unting nawawala sa dilim. Pirman mo ito at titigil ang paghihirap ng anak mo. Isang pirma lang, Feli, kapalit ng buhay na kailanman ay hindi mo maibibigay sa kanya. Ang tinig ni Isabela ay parang isang malamig na bulong ng demonyo sa gitna ng payapang pasilyo ng ospital. Inilapag niya ang ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng metal na mesa. Ang tunog ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Feli. Nakaupo si Feli sa isang matigas na upuan. Ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin mula sa ulan at ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang buhok ay tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang anak sa loob ng emergency room. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay nanunuot sa kanyang sistema. Nagpapaalala sa kanya na sa lugar na ito, ang buhay ay may katapat na halaga. Dahan-dahang binasa ni Feli ang pamagat ng dokumento, Waiver and Relinquishment of Parental Rights. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Gusto mong ipamigay ko sa iyo ang anak ko? Ang pautal-utal na tanong ni Feli, ang kanyang boses ay halos isang hininga na lamang. Gusto mong talikuran ko ang pagiging ina kay Lito kapalit ng pambayad sa ospital na ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa kintab ng kanyang mga kuko. Huwag tayong maglokohan, Feli. Tingnan mo ang sarili mo. Basang sisiw, walang pera, at namamalimos ng awa. Sa tingin mo ba, mabubuhay si Lito sa tabi mo? Sa piling ko, magkakaroon siya ng pinakamagaling na doktor, pinakamahal na gamot at kinabukasang hindi mo man lang kayang pangarapin. Huwag kang makasarili. Kung mahal mo ang bata, bitawan mo siya. Tumingin si Feli sa pluma na nasa tapat niya. Ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa ay sumisigaw ng pagtanggi, ngunit ang bawat tunog ng makina mula sa loob ng kwarto ni Lito ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Wala siyang kakayahan, wala siyang kapangyarihan. Siya ay isang ina na ang tanging yaman ay pag-ibig, ngunit sa mundong ito, ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng utang. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapit sa pluma. Ang panginginig ng kanyang kamay
ay tila isang lindol na nagpapaguho sa kanyang natitirang dangal. Huwag mong gawin yan, Feli. Ang malakas na pagbukas ng pinto ng pasilyo ay lumikha ng ingay na yumanig sa buong paligid. Nakatayo roon si Raka, hinihingal. Ang kanyang mamahaling polo ay puno ng mantsa ng putik at dugo mula sa pagbuhat niya kay Lito kanina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Isabela. Mabilis siyang lumapit sa mesa at bago pa man madampi ng dulo ng pluma ang papel, hinablot ni Raka ang dokumento at pinunit ito sa harap ni Isabela. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta. Nanlaki ang mga mata ni Isabela sa gulat, habang si Feli ay napatingala kay Raka nang may halong takot at pag-asa. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay biglang naputol nang lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at ang mga kamay ay duguan. Kayo ba ang mga magulang ng pasyente? Kailangan nating magsagawa ng agarang operasyon, pero may malaking problema sa supply ng gamot na kailangan namin. Ako ang may malaking kasalanan sa lahat ng nangyari. Ang bulong na yon ay tila isang sumpa na lumabas sa mga labi ni Raka habang nakatitig siya sa asul na liwanag ng kanyang computer screen sa loob ng kanyang madilim na opisina. Habang ang buong gusali ng Valderrama Pharmaceuticals ay nababalot ng katahimikan ng madaling araw, ang bawat paggalaw ng cursor sa screen ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na walang katapusan. Sa loob ng lihim na folder na may pamagat na Optimization Project, nakita ni Raka ang katotohanang mas madilim pa kaysa sa gabing ito. Ang bawat dokumento, ang bawat pirma ni Isabela, at ang bawat teknikal na ulat ay nagpapakita ng isang sistemadong krimen na binalot sa pangalan ng negosyo. Naramdaman ni Raka ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri habang binabasa ang bagong formula ng antibiotic para sa mga mahihirap na komunidad. Binawasan ang aktibong sangkap ng 50% upang makatipid sa gastos ng produksyon, ngunit pinalitan ito ng mga pampataba na walang halaga sa medisina. Ang gamot na ipinagmamalaki niyang magliligtas sa libo-libo ay isa palang walang silbing pulbos na nakabalot sa makintab na kapsula. Ang bawat bote na ipinadala sa tondo ay hindi lunas, kundi isang huwad na pag-asa na lalong nagpapalubha sa sakit ng mga batang gaya ni Lito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang natitirang katinuan. Naalala ni Raka ang bawat pirma niya sa mga dokumentong hindi niya binasang mabuti dahil sa tiwala niya kay Isabela. Ang kanyang mga kamay, na dati ay akala niya ay malinis, ay tila nababalot na ng malapot at madilim na likido na hindi kayang hugasan ng anumang sabon. Hindi siya isang bayani ng medisina. Siya ay isang mamamatay taong nakasuot ng tuksido, isang katuwang sa krimen ng babaeng akala niya ay kanyang katuwang sa buhay. Dahan-dahan niyang tiningnan ang listahan ng mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ng foundation ni Isabela. Doon niya nakita ang huling piraso ng katotohanan na bumasag sa kanyang puso. Ang lahat ng stock ng antibiotic sa mga botika sa paligid ng tondo ay binili ng foundation ni Isabela 2 araw bago ang selebrasyon ng kanilang kumpanya. Hindi ito donasyon. Ito ay isang sadyang pag-ubos sa supply para walang mabili si Feli, para mapilitan itong lumapit at lumuhod sa paanan ni Isabela. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Raka, kasabay ng isang matinding pagnanais na sumigaw sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa larawan ni Lito na kuha mula sa kanyang cellphone noong nakaraang gabi. Ang batang kamukhang-kamukha niya na ngayon ay nakikipaglaban sa kamatayan dahil sa gamot na siya mismo ang nagpahintulot na gawing walang silbi. Nabalik lamang ang diwa ni Raka nang marinig niya ang mahinang pag-ikot ng doorknob ng kanyang opisina. Mabilis niyang isinara ang laptop at dahan-dahang humarap sa pinto. Doon, sa gitna ng kadiliman,
Nakatayo ang anino ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Masyado ng gabi para sa trabaho-baho, Raka. Ang boses ni Isabela ay malambing, ngunit may kasamang talim na tila isang babala. O baka naman may hinahanap kang hindi mo dapat makita? Patat ko, 99%. Ang mga numerong yon na nakasulat sa puting papel ay tila mga dambuhalang alon na humahampas sa katinoan ni Raka habang nakatayo siya sa loob ng isang madilim na pasilyo ng ospital. Ang brown envelope na hawak niya ay tila nagbabaga. Sumusunog sa kanyang palad, dala ang katotohanang 7 taon niyang itinanggi at kinalimutan. Hawak niya ang resulta ng DNA test, ang huling piraso ng katotohanang nagpapatunay na ang batang nag-aagaw buhay sa loob ng ICU ay ang kanyang sariling dugo at laman. Nabalik lamang ang diwa ni Raka nang makita niya si Feli sa dulo ng pasilyo. Nakaupo ang babae sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader at ang kanyang mga mata ay nakapikit sa sobrang pagod. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay may bahid pa rin ng putik mula sa tondo at ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at makinis ay puno na ng kalyo mula sa paglalaba at pagtatrabaho. Sa bawat mahinang paghinga ni Feli, nakikita ni Raka ang bigat ng mundong binuhat nito nang mag-isa habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan ng kanyang penthouse. Dahan-dahang lumapit si Raka sa glass window ng ICU. Doon, sa ilalim ng mga makinang tumutulong sa bawat hininga, nakahiga si Lito. Ang maliit na bata ay tila isang anghel na naligaw sa gitna ng digmaan. Ang bawat tibok ng puso ni Raka ay tila isang malakas na sampal ng pagsisisi. Ang bawat gamot na itinutusok sa ugat ni Lito ay nagpapaalala sa kanya na siya ang may-ari ng kumpanyang gumawa ng mga lason na pumatay sa pag-asa ng libo-libong bata sa tondo. Naramdaman ni Raka ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding dusa na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang salaming naghihiwalay sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Paano niya haharapin ang bata? Paano niya sasabihing ang kanyang ama ay isang bilyonaryong mas inuna ang tubo kaysa sa buhay ng sariling anak? Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang mahigpit niyang itinago ang brown envelope sa loob ng kanyang jacket. Ang bawat hakbang niya palayo sa ICU ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang puso ay nababalot na ng isang matinding determinasyon, isang apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Isabela. Alam ko kung nasaan ka, Raka. Huwag mong kakalimutan na ang bawat galaw mo ay may kapalit na buhay. Piliin mo ng mabuti ang susunod mong hakbang dahil baka bukas wala ka nang babalik ang anak. Ang batang iyan ay isang malaking pagkakamali na dapat nang burahin sa ating mundo, Raka. Isang mantsa na sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Ang boses ni Isabela ay parang isang matalim na kuko na kumakalo sa sahig ng kanilang marangyang sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang kulay pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong handa niyang idanak para lamang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang isang kopya ng DNA results na hindi alam ni Raka kung paano nito nakuha at dahan-dahang itinatapat ang dulo ng kanyang gintong lighter sa gilid ng papel. Ang apoy ay nagsimulang sumipsip sa katotohanan. Unti-unting ginagawang abo ang tanging dokumentong mag-uugnay kay Raka sa kanyang anak. Naramdaman ni Raka ang isang matinding pag-init sa kanyang mga mata. Isang uri ng galit na hindi niya inakalang kaya niyang maramdaman. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang dumi
na ibinubuhos sa mukha ng batang kasalukuyang nakikipaglaban para sa bawat hininga sa ospital. Habang pinapanood niya ang paglamon ng apoy sa papel, nakita ni Raka sa kanyang isipan ang mukha ni Lito, ang maliit na batang walang malay na nagiging biktima ng isang larong hindi nito ninais. Isang salita mo lang tungkol sa batang iyon, Raka, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay babagsak ang Valderrama Pharmaceuticals sa pinakamalalim na hukay. Ang banta ni Isabela habang lumalapit sa kanya, ang bango nito ay tila amoy ng isang kabaong na binudburan ng mga bulaklak. Isipin mo ang tatay mo. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya mo. Gusto mo bang malaman ng buong mundo na ang dakilang CEO ng Valderrama ay nagkaroon ng anak sa isang magnanakaw mula sa Tondo? Ipapapatapon ko ang batang yan sa isang probinsya kung saan kahit ang anino mo ay hindi siya mahahanap. Pipiliin mo ba ang isang basurang bata kaysa sa imperyong binuo natin? Nay, nanigas ang buong katawan ni Raka. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala ng panganib. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang siya ay nakakulong sa isang gintong hawla na si Isabela ang may hawak ng susi. Ang utang na loob na ipinapasan sa kanya ay tila isang dambuhalang kadena na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kasamaan. Napatingin si Raka sa isang malaking portrait ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader. Ang bawat ngiti sa larawang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Isang maliit na butil ng pawis ang gumapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang pisngi. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang tuka ng ibon na unti-unting umuubos sa kanyang lakas ng loob. Paano niya tatalikuran ang kanyang dugo at laman para sa isang buhay na punong-puno ng pagkukunwari? Tinalikuran ni Isabela si Raka at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng kanilang mansyon. Mayroon akong mga tauhan sa ospital, Raka. Isang utos ko lang at ang oxygen na dumadaloy sa baga ng batang yon ay hihinto ng kusa. Huwag mo akong subukan. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Raka ay tila naputol sa narinig na banta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa huling hininga ng kanyang anak. Habang nakatayo sa gitna ng marangyang silid, naramdaman ni Raka ang isang nakapangingilabot na katahimikan na tila nagbabadya ng isang madugong labanan. Anong klaseng ama siya kung hahayaan niyang maging bayad ang buhay ng kanyang anak para sa kanyang sariling kaligtasan? Isang pirma na lang at magiging kriminal na rin ako sa mata ng batas. Pero kahit papaano ay magiging ama na ako sa harap ng Diyos. Ang boses ni Raka ay halos isang bulong na lamang sa loob ng silid ng Logistics Department ng Valderrama Pharmaceuticals. 2:00 na ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa loob ng malawak na bodega ay nagmumula sa asul na kintab ng kanyang tablet at ang mahinang ilaw mula sa mga exit sign. Ang bawat hininga ni Raka ay may kasamang amoy ng bago at malamig na karton, at ang katahimikan ng paligid ay tila isang mabigat na kumot na pilit siyang binabalot. Dahan-dahang iginalaw ni Raka ang kanyang mga daliri sa screen. Pinapalitan niya ang mga dokumento ng kargamento. Ang mga kahon na naglalaman ng mga optimized o peking antibiotic na nakalaan sana para sa Tondo at iba pang mahihirap na komunidad ay inilipat niya ang ruta patungo sa incinerator para sirain. Bilang kapalit, ang mga dekalidad at totoong gamot na nakalaan sana para sa mga pribadong ospital sa ibang bansa ay inilagay niya sa listahan ng mga ipapamahagi sa mga public clinics sa Tondo. Alam ni Raka na ito na ang huling gabi ng kanyang paghahari bilang CEO.
Sa sandaling malaman ito ng board of directors at ni Isabela, babagsak siya sa kanyang kinalalagyan. Mawawala ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan. Ngunit habang tinitingnan niya ang listahan ng mga pangalan ng mga batang makakatanggap ng gamot, ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang bilyong-bilyong piso. Kinuha ni Raka mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na barya. Ang baryang pinulot niya noong gabing saktan niya si Feli sa labas ng hotel. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang gilid ng barya sa kanyang palad. Feli, patawarin mo ako. Kahit huli na, hahayaan ko ang anak natin na huminga muli. Ang kanyang mahinang panata sa gitna ng kadiliman. Ito ang kanyang sacrifice dilemma, ang pagpili sa pagitan ng kanyang imperyo at ng hininga ng kanyang dugo at laman. Nabalik lamang ang diwa ni Raka nang marinig niya ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga bentilador sa kisame na tila may kasamang kakaibang kaluskos mula sa itaas. Pakiramdam niya ay may mga mata sa dilim na nakatitig sa kanya. Mabilis niyang tinapos ang huling transaksyon at isinara ang system. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng gusali, sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor ng CCTV, isang lalaki ang nakangiting nakatingin sa screen. Ang lalaking iyon, ang Chief of Security na matagal nang binabayaran ni Isabela sa ilalim ng mesa, ay dahan-dahang kinuha ang kanyang radyo. Ang mahinang pag-ugong ng kuryente mula sa radyo ay ang tanging sumira sa katahimikan bago siya magsalita. Ma'am Isabela, nakuha ko na ang ebidensya. Ang asawa niyo, traitor. Binabago niya ang ruta ng mga gamot ngayon din. Ang bawat hibla ng katawan ni Raka ay nanginig nang makita niya ang pulang ilaw ng security camera na biglang kumislap. Tila isang mata ng isang hayop na nakahandang sumakmal. Alam niyang nagsimula na ang kanyang katapusan at ang tanong na lamang ay kung aabot ba ang gamot kay Lito bago siya tuluyang igapos ng kamay ni Isabela. Isang vial ng gamot laban sa isang imperyo, sa tingin mo ba hahayaan kitang itapon ang lahat para sa isang batang hindi ko naman kauri? Ang boses ni Isabela ay pumunit sa katahimikan ng madilim na kalsada patungo sa ospital. Sa gitna ng walang tao at basang kalsada, nakatayo ang kanyang pulang sports car, nakaharang ng pahalang na tila isang dambuhalang pader na bakal. Napasubsob ang dibdib ni Raka sa manibela nang bigla siyang magpreno. Ang tunog ng gulong na kumakiskis sa aspalto ay tila isang iyak ng desperasyon. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na cooler box. Sa loob nito ay ang huling pag-asa ni Lito, ang totoong antibiotic na kinuha niya mula sa laboratorio sa ilalim ng banta ng baril at pagkakaaresto. Habang nangyayari ang sagupaan sa kalsada, sa loob ng ICU ng St. Jude Hospital, nakaluhod si Feli sa tabi ng kama ni Lito. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang mabagal na hakbang ng kamatayan papalayo sa buhay. Hawak ni Feli ang maliit na kamay ng anak, na ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa pisngi ni Lito, hinahayaan ang kanyang mga mainit na luha na dumaloy sa balat ng bata, na tila ba ang sarili niyang init ay sapat na para buhayin ang nanunuyo nitong sistema. Lito anak, huwag mong iwan si nanay. Parang awa mo na. Huminga ka pa ng isa pa. Ang kanyang panalangin ay tila isang bulong na hindi na makalabas sa apat na sulok ng malamig na kwarto. Sa kalsada, lumabas si Isabela mula sa kanyang sasakyan. Suot ang isang itim na leather coat na tila anino ng kamatayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ni Raka. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng liwanag ng streetlight. Ibigay mo sa akin ang box na yan, Raka. Kapag ibinigay mo yan, sasabihin ko sa mga pulis na nagkaroon lang ng pagkakamali sa system. Maililigtas mo ang kumpanya. Maililigtas mo ang pangalan mo.
Pero kung itutuloy mo ang pagtakbo sa ospital na yan, sisiguraduhin kong wala kang aabutan kundi isang malamig na bangkay. Naramdaman ni Raka ang unti-unting pagguho ng kanyang loob. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa galit at takot. Napatingin siya sa vial ng gamot sa loob ng box, pagkatapos ay sa babaeng minsan niyang inakalang katuwang sa buhay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali, nilito. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang pait ng katotohanang ang kanyang nakaraan ay siya ring humaharang sa kanyang kinabukasan. Isasakripisyo mo ba ang sarili mong pamilya dahil lang sa pera? Pautal-utal na tanong ni Raka habang nanginginig ang kanyang boses sa pagkabigla at sakit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Hindi ito pera, Raka. Ito ay tungkol sa kontrol. At sa gabing ito, ako ang may hawak ng hininga nating lahat. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Isabela ang isang bakal na pamalo mula sa kanyang sasakyan at malakas na hinampas ang headlight ng kotse ni Raka. Ang pagkabasag ng bubog ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Nabalik ang diwa ni Raka nang makita niya ang mga ilaw ng pulis sa malayo, papalapit sa kanilang kinalalagyan. Alam niyang wala na siyang oras. Ang bawat segundong nakatayo siya roon ay isang segundong ninanakaw niya sa buhay ng kanyang anak. Sa isang biglaang desisyon, kinabig ni Raka ang manibela at pinaharurot ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay mahulog siya sa kanal o bumangga sa puno. Ngunit bago pa man siya makalampas, isang malakas na pagyanig ang naramdaman ni Raka sa likod ng kanyang sasakyan. Binangga siya ni Isabela. Ang kanyang sasakyan ay umikot ng ilang beses bago huminto sa gilid ng isang madilim na bangin. Ang usok mula sa makina ay unti-unting bumabalot sa paligid at ang tanging naririnig na lamang ni Raka ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang tunog ng radyo na nag-aawit ng isang malungkot na himig. Sa loob ng ICU, ang linya sa heart monitor ni Lito ay biglang naging diretso. Ang mahabang tunog na nagmumula sa makina ay tila isang huling paalam na nagpatahimik sa buong mundo ni Feli. Aabot pa ba ang gamot? O ang bawat patak ng pagsisisi ni Raka ay magiging bahagi na lamang ng lupang tatabon sa kanyang huling pag-asa? Isang tagay para sa tagumpay ng Valderrama Pharmaceuticals at para sa babaeng tunay na nagpapatakbo ng imperyong ito, si Isabela Valderrama. Ang malakas na boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng hotel, kasunod ng masigabong palakpakan ng mga taong nakasuot ng nagniningning na mga hiyas at mamahaling seda. Nakatayo si Isabela sa gitna ng entablado. Ang kanyang gandang ngiti ay kasing kintab ng diamanteng nasa kanyang leeg, tila isang reyna na nakaupo sa kanyang gintong trono. Itinaas niya ang kanyang baso ng kristal. Ang bawat kislap nito ay tila isang pagdiriwang sa pagkapanalo niya laban kay Feli at sa pagpapatumba niya sa konsensya ni Raka. Para sa kanya, ang katahimikan ng kalsada kanina at ang usok mula sa sasakyan ni Raka ay hudyat na wala ng hadlang sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang katahimikan ng marangyang gabi ay biglang naputol ng bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang bawat mata ay lumingon sa dulo ng pulang alpombra. Doon, nakatayo si Raka. Ang kanyang tuxedo ay punit-punit. Ang kanyang mukha ay may bahid ng tuyong dugo at ang kanyang mga hakbang ay may kasamang pagkapika. Ang bawat patak ng dugo na nahuhulog mula sa kanyang noo patungo sa puting sahig ay tila isang mantsa na hindi na mabubura ng anumang pera. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay biglang napalitan ng amoy ng bakal at usok na dala ng kanyang presensya. Raka, anong drama ito? Ang pabulong na tanong ni Isabela, ang kanyang nangiti, ay dahan-dahang naglalaho at napapalitan ng isang nakatagong takot. Sinubukan niyang lumapit,
Ngunit itinaas ni Raka ang kanyang kamay. Ang kamay na may hawak na isang maliit na flash drive. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa tagumpay ng kumpanya, kundi tungkol sa paglilibing sa mga kasinungalingan mo, Isabela. Ang boses ni Raka ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Sa isang mabilis na senyas sa control booth, ang malalaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang nag-iba. Hindi na ito mga larawan ng tagumpay. Lumitaw ang mga lihim na dokumento ng laboratorio, ang mga audio recording ng pagbabanta ni Isabela, at ang listahan ng mga pekeng gamot na ipinadala sa Tondo. Ang bawat bulong sa loob ng silid ay tila isang malakas na dagundong na bumabasag sa reputasyon ng mga Valderrama. Naramdaman ni Isabela ang unti-unting panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang kintab ng kanyang gown ay tila naging isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Tumingin siya sa kanyang ama na nasa harapang upuan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod nito, isang tahimik na pagtanggi upang iligtas ang sariling pangalan. Ang bawat mukha ng mga taong kanina lang ay humahanga sa kanya ay puno na ngayon ng pandidiri at pangingilabot. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo, gaya ng isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Nabalik lamang ang diwa ni Isabela nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ng mga lalaking nakauniporme. Pumasok ang mga pulis sa ballroom, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo ng hustisya. Isabela Valderrama, you are under arrest for corporate fraud, tampering with medical supplies and attempted murder. Habang pilit na kinakaladkad si Isabela palabas, ang kanyang mga sigaw ay tila isang huling-huni ng isang sugatang hayop. Lumingon si Raka sa screen kung saan nakikita ang huling dokumento, ang kanyang sariling pirma sa paglilipat ng lahat ng kanyang yaman sa isang trust fund para sa mga biktima ng Tondo. Inalis niya ang kanyang taksido at iniwan ito sa sahig. Tila hinuhubad ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Tumalikod. Si Raka sa karangyaan at naglakad palabas. Hindi alintana ang mga flash ng kamera at ang kaguluhan sa paligid. Ang tanging nasa isipan niya ay ang malamig na pasilyo ng ospital. Habang sumasakay siya sa isang hamak na taxi, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanyang pagkapanalo laban kay Isabela, isang nakapangingilabot na tanong ang nananatili sa kanyang puso. May aabutan pa ba siyang anak o ang kanyang pag-amin ay dumating sa panahong wala na siyang pagsisisihan? Huli na ba ang lahat para sa isang amang ngayon lang natutong magmahal? Ang tanong na yon ay tila isang bulong na nalunod sa lamig ng pasilyo ng ospital habang si Raka ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kwarto ni Lito. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang sugat sa noo, na tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang mga pagkakamali. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Feli. Nakaupo ang babae sa isang mahabang upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang pares ng maliliit at sirang sapatos. Ang sapatos ni Lito na puno ng putik mula sa tondo. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Raka ay tila nadudurog nang makita ang anyo ni Feli. Ang babaeng dati ay puno ng pangarap. Ngayon ay tila isang kandilang paubos na ang mitya sa gitna ng malakas na hangin. Dahan-dahang lumapit si Raka at lumuhod sa harap ni Feli. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya inalintana ang kanyang maruming anyo o ang mga taong dumadaan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng dinurog niya ang puso 7 taon na ang nakalilipas. Feli, patawarin mo ako. Ang boses ni Raka ay nanginginig, puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mundo. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil hinayaan kong magdusa kayo ng anak ko.
Tumingin si Feli kay Raka. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang tuyong balon na wala nang mailalabas na luha. Ang tawad mo ba, Raka, ay kayang ibalik ang tibok ng puso ng anak ko? Ang bilyon-bilyon mo ba ay kayang bumili ng isang hininga? Inangat ni Feli ang maliliit na sapatos ni Lito. Ito lang ang meron kami, Raka. Samantalang ikaw, ang sapatos mo ay gawa sa balat ng hayop na mas mahal pa sa buhay namin. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa bata na hindi mo man lang nahawakan ng kamay habang lumalaki siya. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ang isang himala. Ang bawat tibok ng puso ni Raka ay tila tumigil habang naghihintay ng sasabihin nito. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Feli na dahan-dahang humawak sa kanyang braso, ang unang pagkakataon ng ugnayan nila sa loob ng maraming taon. Naging kritikal ang lahat, pero dahil sa gamot na dumating sa huling sandali, muling tumibok ang puso ng bata. Ligtas na si Lito. Ang pahayag ng doktor ay tila isang malakas na ulan na tumapos sa 7 taon ng tagtuyot sa puso ni Raka. Nayakap ni Raka si Feli nang hindi niya namamalayan, at sa unang pagkakataon, hindi itinulak ni Feli ang lalaki. Pareho silang umiyak sa gitna ng pasilyo, mga luhang puno ng sakit, pagsisisi, at isang maliit na binhi ng pag-asa. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng kwarto. Nakita nila si Lito, maputla pa rin ngunit mayroon ng kulay ang mga labi. Habang hinahawakan ni Raka ang maliit na kamay ng anak, dahan-dahang imulat ni Lito ang kanyang mga mata. Tumingin ang bata sa lalaking nasa tapat niya. Isang lalaking hindi niya kilala, ngunit tila pamilyar ang init ng palad. Ang katahimikan ng kwarto ay napuno ng isang mahinang tinig na tila musika sa pandinig ni Raka. Papa? Ang isang salitang iyon ay tila bumasag sa huling pader na nakapaligid sa puso ni Raka. Ngunit habang hawak-hawak niya ang kamay ng anak, lumingon siya kay Feli. Ang tanong na nananatili ay hindi na kung buhay ba ang bata, kundi kung may puwang pa ba ang isang amang naging mamamatay tao sa paningin ng batas. Para sa isang bagong simula, hindi na ang bango ng mamahaling pabango ang sumasalubong kay Raka sa bawat umaga, kundi ang amoy ng usok ng diip at ang halimuyak ng bagong lutong pandesal sa kanto ng tondo. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng champagne ni lamang ang hawak. Ngayon ay puno na ng gasgas at dumi mula sa pag-aayos ng mga kahon ng gamot sa isang maliit na butika sa palengke. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt na may bahid ng pawis, ngunit ang bawat ngiti niya sa mga mamimiling naghahanap ng murang lunas ay tila mas makinang pa kaysa sa anumang diamanteng pag-aari niya noon. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at ang init na nagmumula sa semento, nahanap ni Raka ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang dating imperyo. Sa maliit nilang tahanan na ngayon ay gawa na sa matitibay na semento at maayos na bubog, nakatayo si Feli sa harap ng bintana habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na langit ay tila isang paalala na pagkatapos ng bawat madilim na gabi ay may darating na bagong umaga. Hawak niya ang kanyang mga libro sa nursing. Muli siyang nag-aaral upang matupad ang pangarap na naudlot 7 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot at dusa. Napalitan na ito ng isang uri ng tatag na tanging ang isang inang dumaan sa apoy ang makakapagpakita. Raka, nandito ka na pala. Kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Ang malambing na tawag ni Feli nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng pintong kahoy. Lumingon siya at nakita ang lalaking tinalikuran ang lahat para sa kanila. Wala na ang CEO, wala na ang bilyonaryo. Ang nasa harap niya ay ang lalaking handang maglakad sa putikan para lamang makasiguradong may pagkain sila sa mesa. How's Lito?
Nakatulog na ba siya? Ang tanong ni Raka habang inilalapag ang kanyang bag sa upuan. Lumapit siya kay Feli at dahan-dahang hinawakan ng kamay nito, isang hawak na puno ng paggalang at pasasalamat. Hindi na ito ang hawak ng isang taong gustong mag-angkin, kundi ang hawak ng isang taong natutong magpahalaga sa bawat segundo ng buhay. Nasa loob siya, nagbabasa ng kanyang mga aralin. "He's healthy now, Raka. At iyon ay dahil sa'yo," ang sagot ni Feli habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang sabay na himig na nagdiriwang sa kanilang muling pagkabuo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang hapunan ay biglang naputol nang may kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking nakauniporme ng kartero ang may dalang isang sobrang kulay asul. "Para kay Mr. Raka Valderrama po, galing sa Women's Correctional Institute." Naramdaman ni Raka ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri habang kinukuha ang sobre. Alam niya kung kanino galing iyon. Kahit nasa loob na ng rehas, tila ayaw pa rin silang pakawalan ng anino ni Isabela. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham at ang unang pangungusap na bumungad sa kanya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. "Akala niyo ba ay tapos na ang lahat dahil lang masaya kayo sa putikan? Ang bawat utang ay may interes, Raka. At sisiguraduhin kong babayaran niyo iyon hanggang sa huling patak ng inyong dugo." Tumingin si Raka kay Feli, na ngayon ay puno ng pag-aalinlangan ang mga mata. Hindi pa ba sapat ang lahat ng sakripisyo? Habang tinitingnan niya ang liham, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Hanggang kailan sila hahabulin ng galit ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang manira? O ito na ba ang huling pagsubok bago nila tuluyang makamit ang tunay na kapayapaan? Ang dapit hapon sa Manila Bay ay tila isang dambuhalang pintura na gawa sa ginto at tanso, isang marahan na paalam ng araw sa pagod na lungsod ng Maynila. Sa pampang kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa mga bato, nakaupo si Raka at Feli sa isang simpleng bangkong kahoy. Wala na ang kintab ng mga diamante at ang ingay ng mga mamahaling sasakyan. Tanging ang mahinang ihip ng hangin at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa malayo ang bumabalot sa kanilang katahimikan. Tiningnan ni Raka ang asul na sobre na kanina lang ay nagdala ng takot sa kanilang tahanan. Sa isang mapayapang galaw, dahan-dahan niyang pinunit ang liham ni Isabela sa maliliit na piraso. Hinahayaan ang bawat bahagi nito na tangayin ng hangin patungo sa dagat. Napagtanto ni Raka na ang tunay na kapangyarihan ni Isabela ay nagmumula lamang sa takot at sa sandaling piliin mong maging malaya. Ang bawat banta ay nagiging isang walang silbing bulong na lamang. Hindi na siya ang Raka na takot mawalan ng yaman. Siya na ngayon ang Raka na nahanap ang kanyang kayamanan sa bawat hininga ng kanyang pamilya. "Nagawa mo na ba siyang patawarin, Raka?" Ang mahinang tanong ni Feli habang nakatingin sa malayo. Nakasuot na si Feli ng kanyang puting uniforme ng nurse, isang simbolo ng kanyang tagumpay at ng kanyang bagong simula. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait ng nakaraan. Tanging ang ningning ng pag-asa ang nananatili. Huminga ng malalim si Raka, naramdaman ang alat ng dagat sa kanyang lalamunan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Feli, kundi para sa atin. Pinatawad ko na ang sarili ko at pinatawad ko na ang galit na nagkulong sa akin sa loob ng 7 taon. Ang tunay na lunas ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng ating kwento. Hinawakan ni Raka ang kamay ni Feli at sa pagkakataong ito, naramdaman nila ang isang uri ng koneksyon na hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Nabalik lamang ang kanilang pansin nang marinig ang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa semento.
Papa, Nanay, tingnan niyo ang saranggol ko. Ang taas na ng lipad. Ang sigaw ni Lito ay puno ng sigla at buhay. Ang bata, na dati ay tila isang kandilang paubos na ang liwanag, ngayon ay tila isang araw na nagbibigay ng init sa kanilang mundo. Lumapit si Lito kay Raka at kinuha ang kamay nito upang idampi sa kanyang noo, isang pagmamano na puno ng paggalang at pagmamahal. Sa sandaling iyon, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw, nahanap nila ang sagot sa lahat ng kanilang mga dusa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng stock sa kumpanya o sa laki ng mansyon, kundi sa kakayahang huminga ng maluwag sa piling ng mga taong mahal mo. Ang imperyo ni Raka ay maaaring gumuho sa loob lamang ng isang gabi, ngunit ang pagmamahal na nabuo sa gitna ng hirap at pasakit ay mananatiling matatag habang buhay. Ang kwento ni Raka at Feli ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang simpleng hapunan sa ilalim ng mga bituin sa tondo. Doon, napatunayan nila na ang pinakamabisang gamot sa mundong puno ng lason at kasinungalingan ay ang katotohanan, ang pagtitiwala, at ang walang hanggang pagkakataon na muling magsimula. At sa pagpatak ng huling luha ng kagalakan, tuluyan nang nagsara ang isang kabanata ng pighati upang bigyang daan ng habambuhay na kapayapaan para sa kanilang pamilya. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa inyong matiyagang pagsama kina Raka at Feli hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Inaamin ko, habang isinusulat ko ang kwentong ito, may mga pagkakataong kailangan kong tumigil at punasan ang sarili kong mga luha. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay noong isinusulat ko ang pagtakbo ni Feli sa gitna ng malakas na bagyo. Yakap-yakap ang kanyang anak na tila nauubusan na ng hininga habang siya ay itinataboy ng mundong ginagalawan ni Raka. Naramdaman ko ang bigat ng bawat patak ng ulan at ang pait ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang eksenang iyon ay hindi lamang gawa-gawa ng aking imahinasyon. Hinango ko ito sa isang tunay na kwento ng isang inang nasaksihan ko. Isang babaeng handang ibaba ang kanyang buong pagkatao at isuko ang huling patak ng kanyang dangal para lamang masigurong may bukas pang sisikat para sa kanyang anak. Tulad ng isang maliit na buto na ibinaon sa pinakamadilim at pinakamalamig na lupa, doon pa ito nakahanap ng lakas upang umusbong patungo sa huling liwanag ng araw. Nais kong mag-iwan ng isang mensahe sa inyong mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, hindi nito kayang patayin ang nag-iisang maliit na apoy ng pag-asa. Ipinapakita nito na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging alipin ng galit. Pero dito ko nais hingin ang inyong saloobin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Feli matapos ang 7 taon ng pagdurusa, gutom, at pangungutya, kaya mo rin bang patawarin ang isang lalaking muntik nang maging dahilan ng pagkamatay ng iyong anak? O mas pipiliin mong lumayo at itaguyod ang buhay ng mag-isa kahit nakita mong handa siyang isuko ang kanyang buong yaman para magbago? Gusto kong malaman ang inyong sagot. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga damdamin, pananaw, at sariling kwento sa comment section sa ibaba. Kung naabot ng kwentong ito ang inyong puso at nagbigay sa inyo ng inspirasyon, sana ay mag-iwan kayo ng like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na baka kailangan din ng isang mensahe ng paghilom sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento.